na mga kababayan ko. Sumagot na yung mga kongresista sa paratang ni Inday Sara na ipapa-impeach daw siya ng mga kongresista. Wow. Tuloy natin to mga kababayan ko. Pinabulaanan ng ilang kongresista ang umano'y planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Wala raw silang oras para dyan dahil busy sila sa pagbusisi sa national budget. Correct. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Alam mo, unahin ko lang uulitin ko, yung impeachment kay Sara, umugong yan sa social media. Okay? Umugong yan sa social media noong panahon na pagkatapos namin ng rally sa Resign DepEd Sara. Tama? Umugong yan. Second, mga kababayan ko, ang pinagbuntunan niya ngayon itong mga kongresista kasi kongresista nga naman na mag-implement nito sa panawagan namin. Okay? Nanawagan lang kami, nangalampag lang kami. Okay? Mga kababayan, nangalampag lang kami, nanawagan kami para sa pagre-resign. At sinunod namin na paputokin mga kababayan ko sa social media yung impeach Sara. At nakuha naman to ni Harry Roque at nag-ingay. Kasalanan lahat to ni Mami Ping eh. Siya nag-ingay niyan. O tuloy natin. Vittorio Marvi A. Hinamon ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte na pangalanan kung sino ang mga kaibigan niya sa Kamara na umano'y nagsabing may nilulutong impeachment laban sa kanya. Dapat naman talaga pangalanan niya. Kahapon, sa budget hearing ng Office of the Vice President sa Senado, kinumpirma ni VP Sara ang plano umano sa Kamara na patalsikin siya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. Oy, harassment na naman. Alam mo, hindi ako magsasabang banggitin to sa inyo, no? There is no political harassment, there is no impeachment na umuugong sa loob ng Kamara, no? There is no political attack, no? Walang ganon, no? Kayo ang gumawa ng sarili nyong multo, okay? Mga kababayan ko, number one, yung impeachment na yan gumulong sa social media. Siyempre, chismoso yung nagbalita sa kanya. Dinawit niya si Kamara kasi si Kamara ang pwedeng maggumawa sa kanya nito. Tama? Si Kamara ang pwedeng gumawa sa kanya to. Si Kamara rin ang pwedeng mag-implement nito. Dahil sa kaaway niya, si House Speaker Martin Romualdez, uunahan niya na ng kwento. Pero kung sakali mang na merong isyong ganyan, diba? Well, pabor yun sa amin. But, we respect the decision of the 32 million Pilipino na bumoto sa'yo. Public official ka pa rin. Hindi namin kayang bastusin o kayang bastusin ng Kamara yung desisyon ng 32 million Pilipino. Except kung guilty ka at may nagawa kang mali. Di ba? Mga kababayan ko, if you say na kayo ay pinag-iinitan ng political attack o harassment, there is no political attack. Because, mga kababayan ko, it's very normal na pag-usapan sa ating gobyerno ang mga maling nagagawa ninyo. Dahil lang kapatid mo ay di umano ay sangkot sa ganitong nangyayaring kalakaran ng importation ng ipinagbabawal na basura. Alam niyo na kung anong basura yon. Nadawit yung asawa mo. Diba? And the political harassment na sinasabi nyo sa inyo, mga kapatid, hindi naman magkakaganyan yan kung ang tatay mo ay hindi nagsalita ng laban sa gobyerno. Natural, mga kababayan ko, as a kongresista, nagiging mahigpitan dikdikan. If you know, guys, no, kung para sa ikaalam ng lahat ito, mga kapatid,
former President Duterte nagbantayan sa mga kongresista. Kaya kayo very defensive eh. Alam mo, hindi kayo very defensive kayo sa part na yan. You know what's the reason kung bakit kayo very defensive? Alam ko kung bakit. At ilag kayo at takot kayo sa kongresista. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Si former President Duterte nagbanta sa mga yan. Ang sabi niya, pag nakabalik ako, sabi niya si Duterte, ako sa Malacanang, totodasin niya daw yung mga kongresista. Oo, banta niya yan. Totodasin niya daw yung mga kongresista. Can you imagine, natakot, syempre, na-worry yung mga kongresista kasi talagang berdugo eh. Diba? Berdugo, natakot yung mga kongresista. Ngayon, nilabanan ngayon sila. Kaya yung nakikita nyo, mga banat, mga revat ng Congress is palaban because of Duterte rin. Congress, tahimik yan eh. Gawa ng batas yan. Gawa ng gawa, napakatahimik. Ngayon na lang umingay yan. Because of Duterte. Kasi nag-iingay si Digong. Diba, mga kababayan ko? Sobrang pag-iingay niya, ano nangyari? Akala ng mga kongresista, ito kung mangyari man yung impeachment na yan, well, pabor yan. Bakit? Mga kapatid, ganito. Isipin ninyo, mga kababayan ko. Isipin nyo to Sabi ni Digong, pag nakabalik siya sa Malacanang, alam naman natin na hindi siya makakabalik ng Malacanang. Tama? Tama, correct me if I'm wrong. Alam naman natin lahat na hindi siya makakabalik ng Malacanang at never na siyang magiging presidente. Tama? Mga kababayan ko? But, pwede siyang, yung sinasabi niyang pwede siyang makapagbalik niya, yun ay yung anak niya na si Duterte. Gets? Kapag nakabalik siya sa Malacanang, ibig sabihin nun, yun yung anak niya na si Duterte. It's very clear. The message is very clear. Ngayon, sino ngayon ang puputukan kung sakali? Kung talagang totoo yung impeachment na yan? Yung anak. Diba? Sa tingin nyo, hindi babalikan to? Babalikan to. Bakit? Kasi nagbanta yung tatay. Eh di kung ganyan pala, tutudasin mo rin naman pala kami. Wala kaming ginagawa dito. Nagtatrabaho lang kami sa Congress, nagpapasa lang kami ng batas, nagdi-deliver kami ng budget, tutudasin nyo kami. Eh ba't pa namin patatagalin sa posisyon to? Diba? Mga kababayan ko, samot-saring butas, samot-saring issue, samot-saring problema, samot-saring lahat na halongkat na totoo naman laban sa kanila. If there is political harassment, if there is political attack, mga kababayan ko, no? Kung talagang merong ganun sa pagitan nila, well, patunayan nila. Because everything na sinasabi ni Vice President Sara Duterte ngayon sa media, sa mainstream media, is always a hearsay. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, may naririnig siyang impeachment laban sa kanya. The last time na booking si Inday, sino nagsabi? Si Harry Roque. Anong sabi, mga kababayan ko? Anong sabi? Nabuking siya na sinabi daw ni Harry Roque na meron na nagbabanta ng impeachment laban sa kanya. Harry Roque is the one of the attorney, mga kababayan ko, na professional liar, mga kapatid. Let's straight to the point, professional liar. Mga kababayan ko. Saka makikita, nagsalita ng bangag. Nagsalita ng presidenteng ganito, wala namang basyan. Di ba? Tapos mag-iingay ngayon si Sara ng ganito. Ano mangyayari? Tuloy. Pero pinabulaanan na yan ng House leaders. I-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang informasyon mula sa grapevine. If they could substantiate the claims and say sino pang nagsasabi nito and point at certain persons, then perhaps that would be more helpful for us to really thresh out the... Noon, tama. Giit naman ni House Assistant Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin, wala silang oras sa impeachment dahil busy silang mga kongresista sa pagbusisi ng budget at iba pang pagdinig. Di ba? Para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating Vice Presidente, o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay? Nagtitrip lang. Si Harry Roque yun eh.
Umaasa naman si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong na matigil na ang anyay mga chismis. Chismis. I hope this rumor mongering would stop. Kami po dito sa House of Representatives, ito pong apat na mga kasamahan ko po dito. Every day po, every session week, every committee hearings, public hearings, nandirito po kami. And I personally can categorically say na wala pong usapin na ganun. Pero kung impeachment ang pag-uusapan, mabilis yan. Pwedeng isang mabilisan yan, mga kababayan ko. Tuloy. This is counterproductive to the work that we're doing right now. Sakali mang may nilulutong ng impeachment complaint at pumasa ito sa Kamara, magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero tumangging magkomento rito si Senate President Cheese Escudero. Correct. May paalala lang siya sa mga kapwa mambabatas. Huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis o usapin ng impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. At hindi magandang pinapangunahan ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Thank you very much, News 5, for your news. Ayan na, sinagot na nila ha. At least clarify na sa inyo, no, mga kababayan ko. Walang pakialam ang Congress, walang pakialam ang Senado, and tanging chismis lang at takot lamang ni Sara yon. Kung sino man nagsabi kay Sara, mga kababayan ko, positive ako dyan, and I'm surely that is Roque. Certified chismakers na. Professional liar. Major in professional liar. Paano lang pagtalunan? Kasi it's very clear. Walang sinabi ang Kamara, walang sinabi ang Senado, pero kung sakaling mangyari yan, si professional major and liar na ang nagsalita nun. Ama na ang chismis, magtrabaho ka.